2 Timoteo 3:1-2. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pagturing, mga walang kabanalan. Sa 3-4, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Sa 5, namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Hello guys, kumusta po kayo? Sa ngayon po, gumawa po ako ng video na medyo kakaiba po yung paksa. At kung mabasa nyo, ang nakalagay kasamaan sa panahon ng kawakasan. Bakit ko po nasabi yun? Kasi yun po ay nakasulat sa Biblia, katulad ng pabasa ko sa inyo kanina, na sa panahon ng kawakasan maraming mangyayari na kasamaan ng tao na kung iisipin mo naiiba sa mga kasamaan na nagaganap o nangyari noong mga nakaraang panahon. Hindi tulad ngayon na ang tao ngayon wala nang pakundangan kung makasagasa ng kapwa o hindi, kung ano-ano na lang sinasabi ng masasama laban sa kanyang kapwa. Kung kaya't nakakapangilabo talagang isipin na ganun na ba talaga ang henerasyon natin ngayon, ganun na ba talaga kasama ang mga tao. Halos wala nang paggalang sa bawat isa. So mahirap isipin na ganito na ang takbo ng sanlibutan ngayon. Kung kaya't nung nabasa ko ito sa Biblia, napag-isip-isip ko na siguro nga dito na tayo sa panahon ng kawakasan. Kasi ibang iba na ang nangyayari ngayon. At dito nga po, mayroon po akong share sa inyo na video na maring pagkunan nyo ng ideya kung tama nga yung sinasabi ng Biblia o sadyang ito ay nagkakataon lamang. So mas mabuti siguro na panoorin natin. Ito po. Yun itong galit nitong mga taong ito. Ang galing pa nilang mangutya. Porque sila siguro nandun sila sa ibang bansa, hindi na i-experience yung lockdown, bilo silang minom, gano'n na lang kung mangutya sila sa mga kababayan nilang Pilipino. Hindi mo lang ito makitaan ng pagsimpatya sa mga kababayan niya, kundi nakuha pa niyang mangutya at humamak ng kapwa niya Pilipino, porque nakikita niya siguro na tumatanggap ng mga relief goods galing sa pamahalaan,
at sa iba't ibang individual, yun, ganun na lang kung makapanghamak. Panoorin natin ulit. Mga ENA, kung di pa umasa sa gobyerno, di ba? Ngayon dyan, kasi quarantine kayo sa Pilipinas, ito lang masasabi sa inyo. Wala kayong anak, bawal, multa. Walang mga ENA, kung di pa umasa sa gobyerno. Wala daw magawa kundi umasa sa gobyerno. Palibhasa siguro siya may pera, kaya gano'n na lang siya kung manghamak at parang ang tawag nito, siya doon yung ini-small yung kababayan niya. Gano'n naman kaya karaming pera niya para gano'n niya lang kung kutyain ang ating mga kababayan dito, porque siya nandun sa abroad at malaya siya doon nakakilos, nakagawa kung anong gusto niya, at yun, mag happy happy, uminom, tamang tama yung sinasabi ng Biblia sa klase ng mga taong ito. Mas mabuti pa basahin natin sa Kawikaan 11:12. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Sa 14:21, siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Sa 14:31, siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya, ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Sa 19:17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. So, yun po na alaman po natin kung anong klaseng mga tao ito na buhay pa pero itinuturing ng patay ng Biblia, kasi wala man lang itong pagmamahal sa kapwa Pilipino sa kanilang kapwa-tao. At hindi lang yan, mayroon pang isa, panoorin natin ito. Mga satanism kasi. Itong tao to, isa rin ito. Hindi mo alam kung ano ang nakain ito, nalunok, o kung anong pinagdadaanan, kung bakit nasabi niya itong mga salitang ito. Pakinggan natin. Mga satanism kasi sa diamond. Alam niyo yung sa diamond? Pwede yung baliktad na diamond. Sa akin ang huling halakhak, din yung ba alam? Malapit nang bumagsak niya mga building nyo dyan sa Hexadiamond. Ay nako, sana kumalat talaga yung COVID-19 dyan sa Metro Manila. Sana mamamatay na kayo lahat dyan. Ito naman, ibang klase naman ito. Matindi rin ito ang ganito. Matindi rin ang sapi nito. Sapi siguro itong espiritu Kasi kung normal kang tao at meron kang pag-ibig sa iyong kapwa, bakit nanasain mo na magkasakit yung kapwa mo Pilipino dito sa Metro Manila, at gusto mo pang kumalat yung virus?
para magkasakit lahat ng tao at mamatay. Kung hindi sira ang ulo nito, merong nag-influensyang masamang espiritu dito kasi yung ganitong yung diwa ng taong ito, diwa ito ng sinasabi sa Biblia na kung anong klaseng espiritu ang nakakapagsalita ng ganito. Mas mabuti pa basahin natin kung Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa nung una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So yun, alam na natin na itong taong ito na naghahangad na mamatay ang kanyang kapwa, diwa ni Satanas ang nandito sa taong ito kasi hinahangad mo na mamatay ang kapwa mo, imbes na ipanalangin mo na gumaling at mawala na itong virus na ito. Pero mas ninanais mo pang lumala ang COVID at kasakit yung mga tao at magkanda matay. Pati yung pagbagsak ng building, hinahangad pa niya na mangyari. Ewan ko kung anong klaseng kaisipan mayroon itong taong ito. So yun po mga guys, hanggang dito na lang po. Kayo na po ang bahalang umatol kung ano ba talaga ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kung yung bang sinasabi sa Biblia ay may katotohanan, wala. Kayo na po ang bahalang magsuri. Basahin nyo rin po sa Biblia kasi yun po ang nakasulat. At mag-obserba kayo sa mga kaganapan natin dito sa mundo kasi ibang iba na ang mga nangyayari. So hanggang dito lang po muna, at abangan nyo po ang karugtong nito kasi meron pa itong karugtong, mga kaganapan na nangyayari, ginagawa ng mga tao na parang imposibleng magawa pero nagagawa nila sa panahon ito. So mga guys, kung sino pang hindi nakapag subscribe na, paki-like na rin at paki-share, at bahala na po kayo mag-comment kung anong comment nyo dito sa video ito. So hanggang dito na lang po. That's all. Goodbye and God bless to each and every one of us.